Sa umagang iyon, matapos ngang umalingaw-ngaw ang nagbabadyang panganib sa kolerat, tila muli na namang naramdaman ng mga naninirahan sa lugar ang takot. Umabot sa munisipyo ang kalat na balita patungkol sa pambibiktima ng tila mga aswang, na iyon kasi ang naging palagay ng karamihan dahil na rin sa uri ng pagkamatay ng mga sinasabing biktima nito na natagpuan nga sa palayan sa umagang iyon. Agad pinag-alerto ang mga kabayanan at barangay sa lugar bilang pag-iingat na rin sa mga mamamayan. Naglagay din ng curfew para siguraduhin walang taong pag-alagala sa 10 oras ng gabi. Ano ate? Sa tingin mo ba ay aswang talaga ang may gawa ng pagpatay? Tanong nitong si Aling Filomena sa kanyang nakakatandang kapatid na si Aling Olivia habang naglalakad ng mga ito papuntang bayan para sana mamili ng ilang mga pangangailangan at para mamalengke na din. Hindi naman nakakibo itong si Aling Olivia dahil naglalaro pa rin sa kanyang isipan ang itsura ng lalaking nakahandusay sa bukid. Ayaw man niyang isipin pero alam niyang tama ang sinasabi ng kanyang kapatid na baka nga isang aswang ang nagkakalat ng lagim sa kanilang bayan, at dahil doon ay hindi niya maiwasang mag-alala. Sa umaga ding iyon, sa pagpapatuloy ng pag-iensayo nitong si Yano, dito ay napasailalim na siya sa matitinding pagsubok. Sa mga sandaling iyon ay nakahiga siya sa Bermuda grass ng villa sa ilalim ng sikat ng araw. Nakatayo naman sa kanyang harapan itong si Vincent, bitbit ng isang espadang yari sa kahoy. Ano Yano? Suko ka na ba? Hindi naman agad nakatugon itong si Yano, bagkos ay patuloy lamang ang kanyang pagtitig sa makinang na sikat ng araw kung saan ay bahagya pa siyang nasisilaw dito. Maya-maya lang ay kinapa niya isang bagay sa kanyang tabi, ang espada rin niyang kahoy, at muli siyang bumangon at muli ring iniumang ito sa kanyang kuya Vincent na agad niya ring inatake. Umaalingaw-ngaw sa bilya ang malulutong na tunog ng nagbabangga ang kahoy kung saan tila walang kapaguran ang dalawang nagpapalitan ng atake sa ilalim ng araw. Maya-maya lang ito namang si Vincent ang napabagsak ni Yano, kung saan ay napangiti na lamang ito. Agad namang iniabot ni Yano ang kanyang kamay sa kanyang kuya. Nanonood naman sa di kalayuan itong sina Lena at si Jello, at nakangiti rin ng mga ito. Nakikita nila ang mabilis na progreso ng kakayahan nitong si Yano. Alam nila sa kanilang mga sarili na nangingibabaw kasi dito ang pagnanasang makibahagi sa paglaban sa dilim, at iyon ang natutulak sa kanya na malampasan ang lahat ng pagsubok na kanyang pinagdadaanan sa mga sandaling iyon. Ano sa tingin mo, Jello? Tanong nitong si Lena kay Jello patungkol kay Yano. Nakahanda na siguro siya. Ito na ang tamang panahon para ituro mo sa kanya ang paggamit ng mutya at ng anting-anting. Tugon naman itong si Jello. Maya-maya lang ay lumapit na sa kanila itong si Yano at si Vincent. Grabe, kahit siguro isang malakas na daligdigan ay tiyak na mapapatumba nitong si Yano. Wala akong masabi. Agad na wika nitong si Vincent na nakaakbay pa kay Yano. Napangiti naman itong sina Jello at Liway, at sa tingin nila ay iyon na nga ang tamang pagkakataon para hirangin itong si Yano bilang isang telemadon. Hindi naging mahirap kay Yano ang pagpasok sa ganitong larangan dahil na rin sa tagal ng panahon niyang
nakasama ang kanyang mga kapatid na nagmulat sa kanya sa pakikibaka sa dilim. Sa mga sandali ring iyon ay nasa kabawan na itong sina Delphine, Tony at si Gibo, kung saan ay nakadaupang palad na nila itong sina Robert at ang iba pang mga telemadon sa lugar. Agad na payakap itong si Robert kay Delphine bilang pakikiramay sa sinapit ng tiyuhin nito. Sa mga sandaling iyon ay wala pa rin silang ideya kung sino nga ba ang pumaslang kay Mang Ambit, na ito nga si Conrad. Ito kasing si Conrad ayang naitalaga na manghunting at tumapos sa mga telemadon. Sa mga nakalipas na taon ay hindi na mabilang ang napaslang niya, at ang pinakahuli nga ay itong si Mang Ambit. At nang mabalitaan itong nasa kabawan itong sina Robert, ay ito naman ang plano niyang tapusin kasama ang mga telemadon. Ang hindi niya alam ay naroon na rin sa lugar itong sina Delphine, Tony at Gibo na humahanap naman sa kanya. Kaya naman nalalapit na rin ang pagkukrus ng kanilang landas. Agad namang nagronda itong sina Delphine, Tony, Gibo at Robert. Kahit mataas pa ang araw sa mga sandaling iyon, nakakaramdam pa rin kasi sila ng bugso ng kanilang mga kalooban dahil nga sa sinapit ni Mang Ambit. Hanggang sa makarating sila sa isang baryo kung saan ay normal naman ang takbo ng buhay dito, kaya naman walang bakas ng kahit anong panghanib, lalo na't umaga naman sa mga pagkakataong iyon. Panay naman ang sulyap sa kanila ng ilang mga nakatira sa lugar na tila binabasa ang kanilang mga kilos. Maya-maya lang nga isang bata ang lumapit sa kanila. "Bawang po kayo," alok nito sa kanila. Ipinagtaka nila ang dami ng ibinebenta nitong bawang. "Para saan yan, boy?" tanong ni Robert sa bata. "Pantaboy po." "Pantaboy? Ng ano?" muli nitong tanong. "Sa mga aswang," tugon ng bata sa kanya. "Bakit, boy? May aswang ba dito sa baryo nyo?" tanong naman itong si Delphine. "Opo, ang sabi ng tatang ko ay may mga naninirahan daw na aswang malapit dito sa baryo namin." Muling wika ng bata, at ito naman ang lapit sa kanya ng isang babaeng tindera ng gulay. "Naku, gumagawa lang ho ng kwento yan para bilhin yung tinda niyang bawang." Nakangiting wika nito. "Hindi ah, yun kaya ang sabi ni tatang sa akin." "Ay naku Buknoy, pareho lang kayo ng tatang mo. Ang tagal yun ang ginagawa yan ah. Sabihin mo sa tatang mo, pagbago na kayo ng racket, nakakaumay na kayo." Muling wika ng tindera. Hindi naman sila makakibo at naghahalo rin ng kanilang isipin kung niloloko nga lang ba sila ng bata o baka naman totoo ang sinasabi nito. "Boy, nasaan ang tatang mo?" tanong naman itong si Tony. "Naroon po sa bahay." "Pwede mo ba kaming samahan sa kanya?" "Huwag kang mag-alala, bibili namin ng lahat ng paninda mo para makauwi ka na rin agad." "Nako, maraming salamat po." "Sige po, pwede ko naman po kayo samahan sa bahay." Muling wika ng bata, at agad na nilang tinahak ang daan. Lumalala naman sa mga sandaling iyon ang sitwasyon nitong si Nika, at kahit pa ang mga doktor sa ospital ay hindi mapatigil ang pamamaga ng kanyang sugat na mula nga sa kagat ng liblib. Ipinagtaka iyon ni Totep na bakit nga ganon ang nangyayari kay Nika. Wala na siyang maisip na paraan paano pahilumin ang sugat nito, at napansin niya rin na lalong tumataas ang lagnat nito. Kaya naman nakakaramdam na rin siya ng pag-aalala para sa kaibigan. Hanggang sa maalala niya ang kasintahang si Siloa. Naisip niyang baka may magagawa ito para kay Nika. Kaya naman agad niyang binayaran ang bill sa ospital para lisanin na ang lugar. Nagulat ang mga doktor at ang nurse sa kanyang ginawang pagpapasya, pero naisip na lamang ng mga ito na baka lilipat lamang sila sa ibang ospital.
Dahil nga sa hindi nila magawang pagalingin ang sugat ng dalaga, kailangan ni Totep na makarating sa isang ilog o sa isang batis para dito tawagin itong si Siloa. Dahil nga ang ilog o isang batis nga ang nagsisilbing pintuan sa lugar kung nasaan ito. Kaya naman wala na siyang sinayang na oras at agad siyang nagtungo sa isang masukal na lugar hanggang sa makarating siya sa isang maliit na ilog at inilapag niya sa gilid nito itong si Nika. Agad din siyang umusal ng mga pananalita at maya-maya lang ay lumitaw na sa kanyang harapan itong si Siloa. Napangiti na lamang itong si Totep at agad niyang niyakap ang kasintahan. Kailangan ko ang tulong mo. Hindi ko na alam kung paano maghihilom ang sugat ni Nika. Alam ko na ikaw lang ang pwedeng gumawa nito. Bakit ngayon mo lang ako tinawag? Diba sabi ko naman sa'yo, huwag kang magdadalawang isip na tawagin ako kapag kailangan niyo ko. Sa winikang iyon ni Siloa ay napatango na lamang itong si Totep at maya-maya lang ay lumapit na itong si Siloa kay Nika at hinipo nito ang malaking sugat. Sa mga pagkakataong iyon ay wala pa ring malay at inaapoy pa rin ito ng lagnat. At nang alisin na nitong si Siloa ang kamay niya sa sugat nitong si Nika, maya-maya lang ay marahan ng dumidilat itong si Nika at nagkakaroon na ng malay. Nagulat pa ito sa kanyang nakita pagmulat. Ano nangyari? Tanong nito. Maayos na ang kanyang kalagayan, wika ni Siloa. Siloa, anong ginagawa mo dito? Asan tayo? Magkasunod na tanong nitong si Nika. Nika, iniligtas ka ni Siloa. Wika naman itong si Totep. Hindi naman nakaimik itong si Nika dahil nga sa hindi naman niya alam kung anong nangyayari hanggang sa mapansin na lamang niya na wala na ang kanyang sugat. At doon ay napagtanto niyang si Siloa ang may gawa nito na tinutukoy nga ni Totep. Maraming salamat Siloa. Agad na wika nitong si Nika. Kahit anong oras tawagin niyo lang ako. Tugon naman nitong si Siloa. Niyakap nito si Nika at niyakap din ito ang kanyang kasintaang si Totep. Agad nagpaalam kay Siloa ang dalawa matapos maipaliwanag sa kanya ang sitwasyon. Nangako pa itong si Siloa na magpapadala ng tulong sakaling malagay sila sa alanganin. Wala namang sinayang na oras ang dalawa dahil alam nilang hinihintay na rin sila nitong sina Anton sa ubohan, na sa mga sandaling iyon ay agad tinipon ang mga natitirang daligdigang araw sa lugar para kausapin ang mga ito at kunin ang kanilang mga katapatan, lalo na't dumadami na ang mga katulad nilang daligdigang araw na mas pinipili na lamang na maging bahagi ng mga liblib dahil sa takot sa mga ito. Nangako naman itong si Anton na hindi sila pababayaan at nagbilin na huwag magpapadala sa mga pananalita ng mga liblib sa kanila. Sa mga pagkakataon ding iyon ay ito rin ang dating nitong sina Tonyo at Bella sa ubohan. Agad nakaramdam ng malakas na kapangyarihan itong si Anton kay Tonyo habang papalapit ang mga ito. Kaya naman naging atentibo siya sa pag-aakalang mga liblib ang mga ito. Pero malayo pa lang ay napansin niya na habang papalapit itong si Tonyo sa kanya ay kasama na nito ang iba pang mga daligdigang araw na nakakakilala kay Tonyo. Anton! Sigaw pa ng isa. Si Tonyo! Wika nito. At ito naman ang lapit ni Tonyo kay Anton. Anton, ako nga pala si Tonyo. Patagal na kitang gustong makilala. Anak ako ni Salvador, ang pinuno ng mga panlipunan dito sa Bohol. Noon pa man, napapasailalim na kami sa kabutihan. Kaya naman narito kami para makatuwang nyo laban sa mga liblib. Hindi naman makapaniwala itong si Anton na isang napakalakas na panlipunan na nasa harapan niya
ay magiging katuwang pala nila. Ikinagagala kitang makilala, Tonyo. Salamat din sa'yo, sa iyong pagsasakripisyo at sa pag-aalay ng magagawa. Si Bella nga pala, isa naman siyang daligdigang araw. Makakasama rin natin siya. Maraming salamat, Bella. Gagawin ko ang lahat para mapanatili ang katahimikan at katarungan sa aming lugar, at bibigyan ko rin ng hustisya ang aking mga magulang. Alam ko na pinatay na sila ni Conrad at hindi ako makakapayag na hindi sila maipaghiganti. Malungkot na wika nitong si Bella. Sino siya? Tanong ni Anton. Si Conrad ay isa sa mga pinuno ng mga liblib dito sa Bohol. Si Tonyo ang sumagot, at sa kanyang narinig ay nagulat itong si Anton dahil noon niya lang din kasi narinig ang pangalan nitong si Conrad. Agad na patikom ang kanyang kamay dahil sa pagkakataong iyon ay nalaman na niya kung sino ang isa sa mga dapat niyang hanapin sa lugar. Marami na siyang pinatay na talimadon at mga daligdigang araw, lalo na yung mga kasama ko, at ilang beses ko na rin sila nakaharap sa kabawan. Wala silang awa, wika nitong si Tonyo. Maya-maya lang ay ito naman ang dating nitong sina Totep at Nika, kung saan nasa maayos na kalagayan na itong si Nika, na ikinatuwa naman ng mga kasamahan nilang talimadon at nitong si Anton. Ikaw ba si Totep? Agad na tanong ni Tonyo. Oo, ako nga. Totep, si Tonyo. Isa siyang panlibonan at makakasama natin siya. Ayon sa kanya ay may nagngangalang Conrad na isa sa mga leader ng mga liblib na nasa kabawan na kailangan nating matuntun. Naroon si na Robert sa kabawan, singit naman itong si Nika. Nung ipinadala kami ni Mang Ambit sa Bohol, dumiretso sa kabawan. Nasa panganib sila kung ganon. Agad na sagot nitong si Tonyo. Hindi nyo kilala si Conrad? Wala pang nagtagumpay sa kanyang talimadon kahit isa. Kailangan nila ang tulong. Nagkatinginan ang lahat sa winikang iyon ni Tonyo. Hindi nila pwedeng iwan basta-basta ang upuhan dahil napapaligiran pa rin ito ng mga liblib at tiyak na malalagay sa panganib ang mga naninirahan dito, mapadaligdigang araw man o mortal. Ako na lang ang pupunta, wika ni Totep. Sasama ko, dugtong naman itong si Nika. Anton, Tonyo, maiwan na kayo dito. Kailangan nating maghiwa-hiwalay, wika nitong si Totep. Sige, dito na lang muna kami. Kailangan nyo nang lumakad bago magdilim, wika naman ni Anton sa kanila. At hindi naman na nagsayang ng oras itong si Totep at Nika, at mabilis nilang tinahak ang daan patungo sa kabawan. Anton, hayaan mo kong magronda mamaya para matiyak ko ang kaligtasan sa lugar na ito, wika naman itong si Tonyo kay Anton. Hindi ba delikado kung mag-isa ka lamang? Ayos lang ako. Bella, dito ka na lang muna. Kausapin mo ang ilang mga daligdigang araw sa lugar na ito. Hindi natin pwedeng hintayin lang ang panganib. Kailangan ko silang hanapin, mariing wika nitong si Tonyo, na ikinagulat nitong si Anton dahil sa tapang at lakas ng loob nito na handa itong magronda kahit nag-iisa. Naisip niyang hindi ito magpipresenta kung wala itong kakayahang tapatan ang lakas ng mga liblib sa lugar. Nagulat naman itong sina Tony, Delphine at Gibo nang makita ang bahay ng kasama nilang bata. Punong-puno kasi ito ng mga halaman na ang karamihan nga ay bawang. Mga tanim daw ito ng kanyang tatang, wika ng bata. Tang! Sigaw pa nito, tawag sa kanyang lolo. Maya-maya lang ay lumabas ito para salubungin ang kanyang apo. Tang, may naghahanap sa inyo. Sino? Sila po, turo ng bata. Alam nyo, Tang, pinakayaw nila yung tinda ko, kaya may pambili na tayong ulam. Ah, ganun ba, apo?
Maraming salamat sa inyo mga amang ha. Wika ng matanda. Ano palang sadya nyo? Tanong pa nito. Tay, narinig po kasi namin sa apo nyo ang patungkol sa mga aswang sa lugar na ito. Sabi niya, kayo daw po ang tanongin namin patungkol dito. Hindi naman agad nakatugon ang matanda at bahagya itong napayoko. Matagal ko na silang pinagmamasdan sa lugar na ito. Dati ako nakatira sa Kabayanan, pero mas pinili kong dito na lang manirahan sa Kasukalan dahil mas tahimik dito at payapa. Pero hindi na ngayon. Nang sumapit ang Gapasan, madami ng mga naglipa ng mga aswang sa lugar na ito. Sinasabi ko iyon sa mga ilang kakilala ko at sa mga tao sa bayan, pero pinagtatawanan lang nila ako. Oo, wala pang nabibiktima ang mga ito, pero hihintayin pa ba natin? Alam kong nasa paligid lang sila at anumang oras ay tiyak na maaari silang makasakit. Wika ng matanda. Tay, saan nyo sila nakikita? Tanong ni Tony. Malapit sa bangin, sa maliit na baryo doon. Naroon sila. Maaari nyo po ba kaming samahan? Tanong naman itong si Delphine. Pero hindi agad nakatugon ang matanda. Alam niya kasing maaari silang malagay sa panganib ng kanyang apo kung gagawin niya iyon. Huwag kayong mag-alala, tay. Bago tayo makarating sa lugar, ay pwede nyo na kaming iwan. At gaya nga ng sabi nyo, kailangan na silang mapaalis sa lugar na ito bago pa may mapahamak. Kailangan po namin ng tulong nyo. Pakiusap po. Wika naman ni Robert. At dahil nga sa mga winikang iyon ng mga telemadon, ay napaisip ang matanda. Kailangan niyang gawin iyon hindi lang para sa kanyang sarili, kung hindi maging sa mga taong naninirahan sa lugar. Kailangan na nating lumakad bago magdilim. Wika ng matanda na nangangahulugan ng pagsang-ayon. Mabilis nilang tinahak ang lugar, pero inabutan na rin sila ng dilim sa daan sa kanilang paglalakad, hanggang sa marating na nga nila ang itinuturong bangin ng matanda at ang isang baryo dito na may ilang mga kabahayan na ayon din sa kanya ay dati namang wala sa lugar nang hindi pa sumasapit ang Gapasan. Hanggang dito na lang ako. Kailangan ko nang bumalik. Naghihintay sa akin ang apo ko. Wika ng matanda. Sige tay, mag-ingat po kayo. Pinasamahan na lang nila sa dalawang telemadon na kanilang kasama ang lolo nitong si Buknoy para siguradong magiging ligtas ang pagtahak nito pabalik sa kanyang tahanan. Agad namang nakaramdam ng kakaiba itong si Delphine at Tony nang biglang magsipag-ilaw ang mga suot nilang kwintas na nangangahulugang may nilalang nga sa lugar. Hindi sila pwedeng basta na lamang lumapit sa mga kabahayan dahil naisip nilang pwedeng nararamdaman na rin sila ng mga naninirahan dito. Kaya naman hindi sila pwedeng magpadalos-dalos. Pero hindi pa man nga sila lumalapit ay isang malaking nilalang ang dumagit sa isa nilang kasama na nasa kanilang likuran. Laking gulat nila nang ilipad ito sa ere, kaya naman agad nilang inumang ang kanilang mga buho sa lumilipad na nilalang. Ano yan? Tanong ni Gibo. Isang pintawan. Tugon naman itong si Tony. Mga pintawan ang tinutukoy ni tatay na naninirahan sa lugar na ito. Patuloy pa nitong si Tony hanggang sa manlaki ang kanilang mga mata nang sa kanilang pagtingala ay napakadami pala ng mga ito na nangliliparan at agad na sumugod sa kanila. Kanya-kanya silang iwas dahil na rin sa talas ng mga kuko at mahabang pangil. Sa muling pag-atake ng mga pintawan ay isinabay nila ang bitaw ng kanilang mga buho at nagbabaka sakaling may tamaan, kung saan ay sinalaglang ito ng makakapal na pakpak. Anong gagawin natin? Mahihirapan tayo sa kanila. Tanong nitong si Robert. Huwag niyong ihagis ang mga natitira niyong buho.
Hayaan nyo silang lumapit at doon tayo aatake. Wika naman itong si Delphine. Maya-maya lang ay bumagsak sa kanilang harapan ang kasamahan nilang inilipad ng pintawan kanina lamang, kung saan ay wala na itong buhay. Pare-pareho na lang silang napailing dahil sa sinapit nito. Muli na namang umatake ang mga pintawan sa kanila at dito ay nakatsyempo itong si Tony at nagawa niyang matuhog ng buho ang isa, kung saan ay ibinaon niya ito ng gusto at tumagos hanggang sa likuran. Bagaman nagawa pa nitong makalipad, ay agad din itong bumagsak sa di kalayuan. Agad sanang kukunin ni Tony ang buhong nakatusok dito nang biglang may umatake naman sa kanya na natuhog naman ng hawak na buho nitong si Robert. Tumagos naman ito sa bandang leeg at hindi na nito nagawang makalipad pa. Pero sa kabila nito ay patuloy ang paglusob sa kanila ng iba pang mga pintawan. At dahil naubos at nabali na ang lahat ng mga dala nilang buho, ay napilitan na silang gumamit ng kanilang mga tabak at kampilan na agad namang pumutol sa mga naglalakihang pakpak ng mga pintawan. Nang lumapit sa kanila ang mga ito, kanya-kanya silang wasiwas ng kanilang mga armas at sunod-sunod ang pagbagsak ng mga pintawan. Pero dahil sa dami ng mga ito, ay nagawa pang mabitbit ng isa sa mga ito, itong si Gibo, kung saan ay naiangat pa siya ng bahagya sa ere. Mabuti na lamang at agad niyang natabas ang pakpak nito gamit ang kanyang tabak at agad siyang nabitawan. Agad naman siyang nilapitan itong si Delphine at Robert para alalayan. "Ayos ka lang ba?" tanong ni Delphine sa kanya. "Oo, ayos lang ako." At agad itong tumayo para ituloy ang pagharap sa iba pang mga pintawan na patuloy ang pag-atake sa kanila. Nang biglang lumitaw ang isang tikbalang at isa-isang tinabas nito ang mga pakpak ng nagliliparang mga pintawan. Nagbagsakan ng mga ito at isa-isa ring inatake ng mga tilimadon. Dahil sa sunod-sunod na pag-atake ng tikbalang, ay nakaramdam ng panganib ang iba pang mga pintawan. Kaya naman nagdesisyon ang mga ito na tumakas na lamang dahil nga sa hindi nila matapatan ang lakas nitong si Totep. Nagulat din ng iba pang mga tilimadon na kasama pala nito si Nika. At nang tuluyang mapabagsak ang lahat ng mga natitirang pintawan na hindi na nagawang makalayo pa, ay napatingin na lamang itong sina Delphine, Tony, Gibo at Robert kay Nika at kay Totep. Sa mga sandaling iyon ay nasaan yung tao na itong si Totep. At agad siyang niyakap nitong sina Tony at Delphine. Gayon din itong si Nika na niyakap naman nitong sina Robert at Gibo. At dito ay nagtawanan sila na eksakto kasi ang dating nitong sina Totep para matapatan ang dami ng mga pintawan. "Narito na pala kayo Di man lang kayo nagkasabi?" tanong ni Totep kay Tony at Delphine. "Nakikiramay ako sa iyo, Delphine," patuloy pa nito. "Salamat, Totep. Masaya kami na nakita namin kayo dito." Natutuwa din itong sina Robert at Gibo na muli nilang nakita itong si Nika na nasa maayos ding kalagayan sa mga sandaling iyon. Agad nilang hinalughog ang mga kabayan, pero wala na silang naabutan dito. Nagsipagtakasan na ang mga pintawan sa lugar. Sa gabi ring iyon, muli ring pinag-uusapan ng magkapatid na si Aling Olivia at Aling Filomena ang patungkol sa usap-usapang aswang na nagdadala nga ng takot sa kanilang lugar. "Ewan ko ba, ate, kung kailan naman narito ka at may kailangang asikasuhin. Ito naman ang paglitaw ng aswang dito sa Kulerat. Sa tagal ng panahon ngayon lang ulit nagkaroon ng ganyan." Wika nitong si Aling Filomena. "Imbis na pupunta natin si Nanto para kausapin, pinagbabawal na yata ng mga barangay ang paglabas-labas kapag madilim na. Gabi lang nasa bahay si Nando Patuloy na wika nito. "Hayaan mo na, bukas na lang tayo lumakad. Mahirap na
Baka mamaya matsyempuan pa tayo. Pero ate, sa tingin mo, aswang kaya talagang may gawa ng pagpaslang dito? Hindi ko rin alam, Philomena. Hanggat di natin nakikita. Matapos ang mga pananalitang iyon, ay isang sigaw ang umalingaw-ngaw na mula sa kanilang kapitbahay. Agad tuloy silang napasilip sa bintana dahil dito. Napansin nilang ilang mga tao na agad nagtungo sa isang bahay. Ayun oh, ang bilis. Wika ng isa sa mga ito na tila may itinuturo. Oo nga, aswang yan. Sigaw naman ng isa. Nagulat itong si Aling Philomena nang biglang lumabas ng bahay itong si Aling Olivia. Bitbit ang isang tabak. Ate, saan ka pupunta? Sigaw ni Aling Philomena sa kanyang kapatid. Agad tinungo ni Aling Olivia ang punpon ng mga tao kung saan may itinuturo nga ang mga ito na nakita rin ng kanyang dalawang mata. Pero mabilis itong naglaho sa kasukalan. Grabe, aswang nga yun ah. Nakakatakot na dito sa lugar natin. Muling wika ng isa sa mga nakikiosyoso. Sinabi mo pa, at ang mahirap niyang baka mabiktima pa tayo. Gatong pa ng isa. Tulungan niyo ko. Biglang sulpot ng isang babae. Tulungan niyo ko, si Ruben. Muling sigaw nito. At agad namang sumunod ang mga tao sa kanya. Kung saan ay tumambad sa kanila ang isang duguan at wala nang buhay na lalaki. Wala na itong lamang loob at may napakalaking sugat sa leeg. Hindi halos makakilos ang mga nakakita at napako ang mga ito sa kanilang kinatatayuan. Alam nilang huli na dahil tiyak na patay na ang lalaki. Ruben! Patuloy na sigaw at iyak ng asawa nito. Sa di kalayuan ay nakatingin din sa wala ng buhay na lalaki itong si Aling Olivia. Totip, Lena, kailangan namin kayo dito. Ayan, muli natapos na naman ang isang episode ng Aswang Hunters at maraming salamat sa mga patuloy na nakikinig. Bagaman muli na namang natatagalan ng ating mga episodes. Ngayong nasa Kabawan na itong sina Totep at ang iba pang mga telemadon. Mahanap kaya nila dito si Conrad na siyang pumaslang kay Mang Ambet? At anong panganib naman kaya ang susuungin nitong si Tonyo sa kanyang pagruronda sa ubuhan at sa pagsulpot ng dilim sa kulirat? Sino naman kaya ang maaring tumugon para harapin ito? Abangan sa susunod na episode ng Aswang Hunters.